Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga paborito kong social media influencer. Dahil ang kanya, hindi siya maka Duterte, hindi siya maka Marcos. Ang kanya lang yung ano yung maganda para sa taong bayan, ano ang maganda para sa bayan. Kaya he is pro people, pro country. Sito, may analysis siya tungkol sa issue ng falsified notary services sa sworn affidavit ni Master Sergeant Gutesa. So, title, sabi niya, what is wrong if witness affidavit was improperly notarized? After being regaled with tales about basura being dumped on the doorsteps of Saldico and Martin Romualdez, we wake up to a plot twist. The notary public disowned her signature on the sworn statement of a witness, former Marine Orly Regala Gutesa. This is not unusual. There are notaries public who delegate their duties to their secretaries. Ako, ilang beses na akong kumuha ng nagpapirma notary public. Hindi abogado ang nagpirma. Secretary, stamp, ganun lahat. Yun ang nangyayari. There are others who ply their trade in the sidewalks or under the LRT line. Agree ako, nakapa-notary ako dyan sa LRT. These are illegal operations under the notarial law, and if you are a lawyer practicing this, you will be fined, suspended, and for repeat offenders, disbarred. So what if your document happens to be notarized by any of these lawyers or their impostors? Most of the time, they pass muster. Documents such as affidavits, secretary certificates, and deeds of conveyances, for the simple reason that nobody ever questions them. Okay. How about the affidavit of Senate Pro Witness Gutesa, which lawyer Peche Rose Ortesa denied notarizing? Does it invalidate the affidavit? Not necessarily. Okay? So, klaro. Hindi. Bakit? There is jurisprudence to this effect. Mayroon ng desisyon ng korte. Supreme Court. O ito, Requina versus Erasmo. A defective notarization will strip the document of its public character and reduce it to a private document. Consequently, when there is a defect in the notarization of a document, the clear and convincing evidentiary standard normally attached to a duly notarized document is dispensed with. And the measure to test the validity of such document is preponderance of evidence. So, pwede pala. Depende na sa dami ng ebidensya. In this case, the defect of the notarization of Gutesa's affidavit was cured, naremedyohan, nasolved, when he swore to its contents anew before the Senate hearing. The fault lies squarely with Senator Marcoleta, who procured the affidavit and instead of presenting Gutesa to a bona fide notary, perhaps brought him to an impostor under the LRT line because he was in a hurry or did not want to pay 500 pesos to a genuine lawyer. Hindi naman siguro kasi nag-apura si Senator Marcoleta. Oh, sige, kung gusto niya, panotarize mo, umalis siya. Si ito namang sundalo, di ko rin masisi, kung saan siya nagpunta, doon lang, sa mga tabi-tabi siguro. Ganun ang nangyari. I would not want to discredit Gutesa for this reason. It is the job of the inquisitor to cross-examine him. If his testimony stands up, then you would have it give him credence. Just because he was introduced by Marcoleta does not make him a liar or his affidavit fake as his hair. In this investigation of government corruption, take note,
There is no DDS, Iglesia, Dilawan, or Loyalist. There is only the truth. Correct. Diyan ako believe kay Atty. Wilfredo. Kalimutan mo na yung kulay sa politika. Kinabukasan ng mga anak, apo natin ang nakataya. Never mind kung anong color. Basta magtulungan tayo, expose ang katotohanan para ma-stop itong panluloko nila. Salot ako kay Atty. Wilfredo Garrido for this post. So, basura worth billions of pesos was dumped on the doorsteps of Saldico and Romualdez. If this is true, I couldn't care less if he was sent by the devil himself. Sa taras, pinadala niya si Gutesa sa Senate hearing. No problem. Basta importante, totoo yung sinasabi niya. So ako, binasa ko ang mga comments. May mga nagko-comment na alanganin sila kay Gutesa. But sinasabi ni Atty. Wilfredo na naniniwala siya kay Gutesa. Ako rin, naniniwala ako kay Gutesa. Okay, ngayon, sa Senado may pronouncement si Senator Lacson na paiimbestigan niya na itong si Gutesa. Complete background check. Okay? So, anong purpose? Para ma-determine yung credibility niya. Okay. Sana, yung objective truth lang na malaman kung sino talaga itong former Marine ito. Sana, walang pressure ng politika. Sana, hindi yung imbestigahan para lang humanap ng botas para sirain itong sundalong ito. Agree ako. Imbestigahan. Background check para kung totoo na yung background niya is wala siyang kaduda-dudang pinagdaanan, ay di lalong titibay yung kanyang credibility. So agree ako, imbestigahan. The truth will always come out. Sabi nga sa Bible, and you will know the truth, and the truth shall set us free. Ano bang motibo ng isang retired Marine na maglabas ng ganitong testimony? Anong mapapala niya dyan? To me, wala. May nagbayad ba sa kanya? Kung meron, sino? Si Senator Marcoleta? I don't believe so. So, ang motibo niya, nakita ko, yung sabi niya, naniniwala ko na naawa lang siya sa bayan, naawa siya sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kaya, it's time to show up, to speak up, para yung nalalaman niya, malaman ng buong sambayanan. Salamat po, Atty. Wilfredo Garrido. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon naman sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harveston karong adlaw. So salamat gid kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kaayo sa Ginoo nga naka-harvest nami ani Saging lakatan. saging lakatan. O karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging. Mga awas na gid mi sa among kalisyon. Salamat kaayo. Sige sir, sipi adayon. Wala sa akin. Wala sa akin. Kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo.
sa among saging lakatan. So, mo pod ni ang iyan ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So mo pod ni ang saging ni Manoy Boy nga 7 ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kay sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.